I'd like to congratulate the minority, no, for standing their grounds at for trying hard, no? Except that yung kanilang pagsisikap ay hindi po nagtagumpay dahil unang-una they lack the material for their arguments, no? Kasi hindi pwedeng basta mo na lang sasabihin na dahil unanimous yung decision, pwede rin unanimous yung mali. Tapos wala kang ino-offer na na argumento bakit magiging unanimous yung mali, no? Hindi mo rin pwedeng sabihin na mali yung mga maestrado sapagkat ang tinutukoy mo ay yung mga tinukoy ng sinasabi mong legal luminaries na in the end yung pala may mga desisyon na sila na nauna na contrary sa yung sinasabi in the case of Carpio and Carpio dun sa desisyon nila sa Francisco case, no, na impeachment case na pinag-uusapan. So sa kuwan kasi sa argumentation and debate, Jade, Admar, kinakailangan pag pumunta ka roon, handa ka sa lahat. Sa botong 19 ay nagdesisyon ang Senado na i-archive itong articles of impeachment po o yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba ay agree o pabor dito po sa naging desisyon ng Senado? Gaya ng aking naisulat na, no, pagdating sa argumentation and debate, pag nagdesisyon na ang Korte Suprema, lahat dapat sumunod. Nagdesisyon ang Supreme Court, sabi niya, doon sa Torion petition, sapagkat para at least malinaw, ano, ang dinesisyonan po ng Supreme Court ay ang petition na isinampa ng Mindanao lawyers, ng Banateros at ilang pang mga abogado, no, mula sa Mindanao sa pangungunan ni Attorney Torion. Kaya binansagan po yan ng Korte Suprema na the Torion petition, no? 72525 dahil yan po ay dinesisyonan July 25 na 2025. Ngayon, ang sabi po ng Supreme Court, malinaw, walang dapat pang ipaliwanag. Number one, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay void ab initio. Sa madaling salita, sa simulat sapol, wala pong silbi ang naturang impeachment, articles of impeachment. Pangalawa, ang sabi po ng Supreme Court, ito ay tandisang paglabag sa saligang batas, sa Ingles, unconstitutional. Pangatlo, wala pong due process, hindi dumaan sa due process. Sa madaling salita, hindi po dumaan sa tamang proseso. At pang-apat, ito po'y executory agad-agad o kagyat o immediately executory. Kaya wala na pong dapat na diskusyon, kaya minarapat po ng ating mataas na kapulungan sa pamamagitan ng mga senador sa ika-20 sesyon ng Kongreso na ito po ay ilibing. At yan po ang sa Ingles ay archive. Pero sa wikang madaling salita, madaling intindihin, ito po ay tuluyan ng ibinaon sa lupa. No? O sa Bisaya pa, gilubong kini sa yutang tabunon. Opo, tumpak na tumpak, Sir Jay. Yan din po yung naging paglalahad at pagpapaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang talumpati kahapon. Pero ang naging issue talaga ay gusto po ng minority na table. May term yun eh. Motion to lay on table. The motion. Yes, yung motion ni Senator Marcoleta dahil nga nakapending pa ang MR o yung motion for reconsideration ng House of Representatives dyan po sa Supreme Court. Kaya kung maaari ay hantayin. Parang ganun po yung naging issue. At ito tama naman po ang ginawa ng Senate minority. At yan ay expected, Jade,
Kaya tayo may demokrasya eh. Kahit na iisa lang ang tinig ng minority, kinakailangan madinig ito. Lamang ay dahil tayo nga ay nabubuhay sa ilalim ng demokrasya, kinakailangan ito po'y pinagbobotohan. Kaya sa bilang ng 19 kontra 5 ay minarapat po na ibasura ang motion to table the pending motion ni Senator Marcoleta. Kaya ako, I'd like to congratulate the minority for standing their grounds at for trying hard, no? Except that yung kanilang pagsisikap ay hindi po nagtagumpay dahil unang-una they lack the material for their arguments, no? Kasi hindi pwedeng basta mo na lang sasabihin na dahil unanimous yung decision, pwede rin unanimous yung mali. Tapos wala kang ino-offer na argumento bakit magiging unanimous yung mali, no? Hindi mo rin pwedeng sabihin na mali yung mga maestrado sapagkat ang tinutukoy mo ay yung mga tinukoy ng sinasabi mong legal luminaries na in the end yung pala may mga desisyon na sila na nauna na contrary sa yung sinasabi in the case of Carpio and Carpio dun sa desisyon nila sa Francisco case, no, na impeachment case na pinag-uusapan. So sa argumentation and debate, Jade, Admar, kinakailangan pag pumunta ka roon, handa ka sa lahat. Example, hindi mo pwedeng sabihin na binabaligtad yung unanimous decision ng NBank when you are only referring to a decision na sinasabi ni Senator Risa Barakel, no? Kasi sabi niya nababaligtad pero nung ito'y ating sinaliksik, ang kanyang tinutukoy na kaso is a division level which was reversed by the NBank. Magkaiba po yung NBank decision na unanimous without any anong tawag nito, wala hong kumiling na hindi pabor at nagsulat ng contrary opinion. Tandaan po natin walang dissenting opinion dito sa Turion petition. Lahat po sila ay bumoto ng pabor at sa kasaysayan ng Supreme Court hindi pa nangyari na yung mismong maestradong bumoto ng unanimous ay binaligtad ang sarili niyang boto. Opo. Yan po. Oo. Yung nabanggit kahapon, Sir Jay, alam ko na monitor mo yung mga jurisprudence o mga desisyon po ng korte na sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros na kalaunan po ay kinwestiyon din ni Senator Dante Marcoleta kung yun ba ay division level o unbank level yung naging basehan ng Senadora Hontiveros sa kanya pong paliwanag patungkol nga po sa unanimous decision ng Supreme Court sa mga nakalipas. Kasi mahirap mambola, anong tawag nito? Pag humarap ka sa isang debate, lalo na sa Senado or any formal debate for that matter, at ang kaharap mo ay seasoned litigator na may masteral degree in laws and public administration at isang veteranong mambabatas at naging vice chair ng Rules Committee ng House for 18 years, you have to be ready. Hindi ka pwedeng basta mo lang sasabihin, hindi, ganito yan eh. Kasi rhetorical overuse cannot be used in a formal argumentation and debate, Jade. Hindi pwedeng nasanay ka sa UP na pag lumabas ka sa kalye, sinabi mong ganito, mananaig ka. Hindi po pwede. Demokrasya tayo eh. Pagdating sa demokrasya, mananaig yung totoo. Ayun, mambobola ka, sasabihin mo. Kaya nga tinatanong siya ni Mr. Marcoleta ano bang CR number niyan? Hindi mo pwedeng sagutin ang CR number po nito ganito. Kaya sorry
Madam Barakel, pero hindi obra yung mga ganun eh. Opo. Next time siguro maging handa kayo, no? Parang na sa ganun, hindi kayo lumabas na kahiya-hiya. Oo, kasi nga yung ganong tanungan ni Senator Marcoleta, Sir Jay, alam ko yung mga abogado, lalo na yung mga nag-aaral ng abogado din, nakaka-relate din doon sa tanong, which is valid po. Yung naging tanong po, tama ho ba, ni Senator Marcoleta doon kay Senator Hontiveros o Senadora Hontiveros, na kung saan nga hinahanap niya doon sa kanyang basehan, binabatay niya doon sa kanyang phone. Kulang siguro yung yung binabasa niya, yung anong tawag niyan, yung idiot card na binabasa niya, wala doon kahit na halong-halungkay niya, kaya bandang uli makikita mo parang wala na siyang argument. But sabi ko nga, there is pwede mo pa rin graduhan ng 8 sa on a scale of 10 sa for trying, no? Talagang sinikap nila to the point na nung talagang wala na silang argumento, yung mga kasamahan niya sa akbayan na nasa gallery ay naggano ng thumbs down. Kasi wala naman sila, pag wala ka ng argumento, gagawa ka na lang ng eksena. So, hindi po pwedeng ganyan in the halls of the upper chamber. Baka sa lower house po pwede yan. Pero sabi nga ni Senator Chis Escudero, please, do not make the Senate as the playground for your political obsession. Opo. Isa din po sa mga nabanggit, patungkol pa rin may kaugnayan dito sa naging desisyon ng Supreme Court, Sir Jay, ang yung pahayag po ni Senator Tito Soto, na yung ruling daw ng Supreme Court can be corrected. Kasi nga, i-quote ko lang, yung mismong sinabi po niya, a case decided unanimously does not mean it is infallible. For all we know, it is a unanimous mistake. But then, again, it can be corrected. Sino ba dapat ang, ano bang tingin mo dito ang dating para sa inyo? Yun ito yung kanyang version sa ruling. Kaya kagabi sinulat ko sana itong mga statement na binigkas nila Senator Soto, Senator Pangilinan, Senator Aquino at Senator Hontiveros ay gawin nila outside of the session hall of the Senate so that we can file the necessary contempt charges against them. Kasi may parliamentary immunity sila, pwede lang talagang batikusin ng wala sa lugar ang Korte Suprema. Kaya nga yung mabait lang si Mr. Marcoleta for acceding to the amendments doon sa kanyang original motion to dismiss by replacing it sa word na adhere o pagtalima o pagsunod sa atas ng Korte Suprema as a win-win solution, no? Pero yung batikusin mo ng even questioning the probity and integrity of the honorable magistrates of the Supreme Court is to me below the belt, Jade. Opo, kasi maliwanag naman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, maliwanag naman doon sa procedure o sa ating konstitusyon na yung maaari lamang magtama o mag-correct sa mga justices ng Supreme Court ay sila-sila lang din. Correct. At saka parang ang linaw kasi, hindi naman inaalis yung karapatan ng sino man na mag-file ng motion for reconsideration. Pero may isa pang problema tayo dyan, Jade Admar, ano? Ang sinasabi nila, the House of Representatives, by way of the Solicitor General, nag-file ng motion for reconsideration. Tama? Diba? Pero ang katotohanan, hanggang ngayon, hinahanap ko sa aking pananaliksik a resolution in a plenary voted upon by the members of the House of Representatives calling or asking the Solicitor General to file on their behalf, on behalf of the House, a motion for reconsideration. So, if there is a misrepresentation at ang utos lang ay galing sa Speaker,
it should be the Speaker of the House questioning or filing the motion and not the House of Representatives. Dahil wala pong record sa House of Representatives, no, na sila ay binigyan nila ng authority at ang Solgen to represent them in a motion for reconsideration, meaning the House. Magkaiba po kasi yung hiniling ni Speaker Romualdez, ang Solgen na mag-file ng MR kaysa yung House of Representatives nag-file ng MR. Kaya even the argument of Mr. Soto kagahapon is questionable because ang sinasabi niya may motion for reconsideration ng House. Was there an authority from the House? There is none. Unless they can produce it now. Oy, meron kami, gaya ng isiningit nila, dun sa Session 36 ng House of Representatives of the 19th Congress, archiving the 3 na naunang articles of impeachment. Yung palusot pa. Pero as it stand now, wala pong plenary approval for a filing of a motion for reconsideration before the Supreme Court by way of the Solicitor General.